Patuloy ang sinasagawang mapping ng Quick Response Team ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Cebu, matapos ang malakas na lindol na tumama sa lalawigan. Sa ibinahaging impormasyon ni DOST PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, posible umanong lumikha ng 40 hanggang 50 kilometrong fault line ang 6.9 magnitude earthquake. Sa kasalukuyan, nasa 8 kilometro pa lamang ang naa-identify ng mga eksperto. Pahirapan umano sa ahensya ang pag-trace ng fault line dahil nababalot ng limestone ang lugar na naglilimita sa visibility ng mga linya ng fault. Gayunman, inirekomenda ng PHIVOLCS sa local government units na huwag nang pabalikin ang mga residente na naninirahan malapit sa mga bumukang lupa. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagtatayo ng anumang istruktura sa nasabing mga lugar dahil lubhang mapanganib. 5 metro ang itatalagang buffer zone sa magkabilang panig ng fault. No structures used for human occupancy should be built on top of the fault. So not a buffer zone, 5 meters on both sides of the fault. So we've been using the same recommendation for the West Valley Fault in Metro Manila and other parts of the country as well. So it's 5 meters buffer zone. So no structures used for human occupancy or critical structures should be built on top of the active fault. And right now, there are around 14 houses that are already, based on the mapping, there are 14 houses transected by the Bogobe fault. May 14 na bahay na ang natukoy ng PHIVOLCS na nakatayo malapit o direktang nasa itaas ng fault. Paglilinaw ng ahensya, hindi na dapat pahintulutan na makabalik dito ang mga residente dahil sa malaking panganib. Gayunman, kung hindi maiiwasan at nanaisin pa rin ng mga pamilya na manirahan sa kanilang lupa, dapat umanong maipaliwanag ng mga otoridad ang mga panganib upang makagawa sila ng mabuting desisyon. I think the mga LGUs naman are supportive of making sure na walay structures be built on top of the active fault. Kato mga naanak, mga balay na they probably explain if they would still want to stay there, at least na sila informed decision. They know the risks. Kasi you cannot then, of course you cannot force them out. That's their place, but the people should know the risk of staying there. Samantala, kaugnay ng sunod-sunod na aftershocks na nararamdaman pa rin sa Cebu, ipinaliwanag ng PHIVOLCS na ito ay dahil sa mas mataas na sensitivity at accuracy ng kanilang monitoring equipment. Maging mahihinang pag-uga ng lupa ay naitatala pa rin ng ahensya. Posible umanong tumagal ng ilang buwan bago tuluyang mawala ang mga maliliit na lindol. Sa tala ng PHIVOLCS, umabot na sa mahigit 9,184 aftershocks ang naitala simula nang mangyari ang lindol. Paglilinaw ng ahensya, imposibleng magkaroon ng malakas na aftershock kumpara sa 6.9 magnitude main shock. Samantala, sinabi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na handa silang sumunod sa mga rekomendasyon ng mga eksperto mula sa national government agencies. We have not received yet most damage assessment report, no? So maybe that's one of the reports that we will be receiving. But we will abide by the advice and guidance of the national agency. And we will work hand in hand with the mayors, the local government, on how to proceed with this guideline of the national. And we will work hand in hand with the regional government and the local government units in regards to the verification that it's urgent and we need to do it right away. Irish Madelo, humahataw sa balita ngayon.